Pagkatapos na 2 araw ang lumipas sa pagbitiw ni VP Inday Sara bilang sekretary ng DepEd, nananatili pa rin tikom ang bibig ni PBBM at nag-iingay naman ang mga kaalyado ni dating VP Leni Robredo. Siya daw ang karapat-dapat na pumalit kay VP Inday Sara. Grabe, no? Itong mga ating mga politiko talaga kakaiba na sinasabi puro ang kanilang political career lang ang kanilang isinasang-alang-alang at hindi ang kapakanan ng taong bayan. Ang sabi naman ng isang political analyst, sa 2 taon nagpagkupo ni VP Inday Sara ay wala daw itong nagawang maganda sa DepEd at hindi man lang nabigyan ng magandang responsibilidad ang kanyang pagiging sekretary na walang naibigay o naitulong sa ating mga mag-aaralan, lalo na sa pampublikong edukasyon na hindi man lang daw na bigyan ng magandang programa. Ganun talaga Ang sabi naman ng ilang netizen, dapat daw ang susunod na DepEd secretary ay hindi isang politiko, kundi isang educator na may pagmamahal sa mga guro, sa mga estudyante. Sa loob din daw ng 2 taon, hindi man lang naitaas ang sweldo ng mga guro sa pampubliko na ginawa lang daw na pampaganda ni VP Sara ang kanyang pagiging DepEd secretary para isang status symbol lang na mas sinasabi na meron siyang upuan sa kabinete ni PBBM. At sinasabi nga ng mga netizen daw sa ating bayan ay kawawa talaga kung isang mag-asawa ay minimum wage earner lamang. Paano nila mapapag-aral ang kanilang anak sa mga private school sa mahal ng matrikula dito at sa pampublikong elementarya, sekundarya ay kahit daw walang gaanong gastusin ay marami parang binabayaran na miscellaneous fee, tapos sa isang silid-aralan ay nasa 50 hanggang 60 ang mga mag-aaral. Papaano daw na makapag-aral ito ng maayos? At tuwing panahon daw ng tag-init ay wala man lang electric fan, kaya ang ating mga estudyante sa pampublikong edukasyon ay talagang nahihirapang mag-aral at hindi mga pag-focus sa kanilang takdang arali. At may mga araw pa na sinususpindi nga ito dahil nga sa kawalan ng ventilasyon, ng electric fan, para makapag-aral ng mabuti ang ating mga mag-aaral na hindi raw natugunan ni VP Inday Sara sa pagiging DepEd secretary. Grabe na rin itong mga nagsasabi na kalaban niya sa politika na after niya mag-resign, nagsabi na talaga na walang siyang nagawang maganda sa loob ng kanyang panunungkulan. Ganun talaga Lahat naman ng umuupo sa gabinete ng isang pamamalaan ay wala talagang sinasabing may nagawang maganda ba. Puro kasiraan lang ang sinasabi nila. Itong lalo na si VP Inday Sara na alam na natin ngayon na kalabang mortal na ng mga Marcoses versus Duterte sa kanilang pinaglalaban, lalo na sa politika. At may nagsasabi nga, ito ba'y nagsasabi na ang bagong mukha ngayon ay si VP Sara na oposisyon. Grabe, Talagang grabe ang politikahan sa atin. Lalo na sa papalapit na election sa midterm sa 2025, nagpopormahan na nga daw ang kanilang ikakandidatura sa Kongreso, sa Senado. Talagang ganun talaga sa ating bayan, At sabi nga ng ilang netizens sa ating mga kabataan, lalo na yung plano mag-asawa, kung kayo may magandang plano na lumabas sa ating bansa para magkaroon ng magandang sweldo, na kung papalarin daw ay makapagtrabaho sila sa Middle East o kaya makarating ng Canada, Amerika, at ipapagsulok ng mundo para magkaroon daw ng magandang kinabukasan, lalo na sa pagpapaaral ng anak. Dahil dito sa ating bahayan talaga na pag ikaw ay magpapaaral lang sa isang publikong eskwelahan, talagang mahihirapan daw mga kabataan na mga pag-focus
sa kanilang takdang aralin o sa kanilang mga leksyon. Dapat daw talaga isang pribadong eskwelahan para maganda raw magiging formative years ng ating mga kabataan, lalo na sa elementarya hanggang kanilang sekundarya. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro, magmamatsyag kung saan talaga patutungo tayo sa ating pang-araw-araw na nangyayari sa buhay natin dito sa ating mahal na inang bayan.